EPP Industrial Arts 4, Quarter 4, Week 4. Para sa nilalaman, hakbang sa pagguhit ng orthographic drawing, hakbang sa pagguhit ng isometric drawing. Para sa balik-aral, iguhit sa pisara ang mga sumusunod na alphabet of lines. Leader line, dimension line, hidden line, break line, at center line. Tukuyin kung ano ang tamang orthographic view ng mga sumusunod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Ano ang tamang front view ng nasa larawan? Ano ang tamang side view ng nasa larawan? Ano ang tamang front view ng nasa larawan? Ano ang tamang top view ng nasa larawan? Ano ang tamang side view ng nasa larawan? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, ang lahat ng disenyo ng produkto na nakikita natin katulad ng mga sasakyan, laruan, upuan, lamesa, bahay at iba pa ay nagsisimula sa pagguhit. Ang orthographic drawing ay mahalaga para sa detalyadong paglalarawan at konstruksyon, habang ang isometric drawing naman ay mahalaga para sa three-dimensional na representation, visualization, at pag-analisa ng mga konsepto at disenyo. Ang paggamit ng parehong uri ng drawing ay nagbibigay ng komprehensibong pang-unawa at gabay sa mga proyekto at produksyon sa iba't ibang larangan. Sa araling ito, inyong matutunan ang mga hakbang sa pagguhit ng orthographic at isometric drawing. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang mas lalo nating maunawaan ang aralin ngayong araw. Orthographic drawing, isang representation ng three-dimensional object na pinapakita sa pamamagitan ng two-dimensional surfaces. Isometric drawing, uri ng drawing na ang isang three-dimensional object ay ginuguhit sa two-dimensional plane. Ang guhit ay may width, depth, at height. Three-dimensional or 3D. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng espasyo na may tatlong dimensyon: haba, lapad, at taas. Two-dimensional o 2D. Ito ay tumutukoy sa espasyo na may dalawang dimensyon lamang, haba at lapad. Ito ay isang uri ng espasyo na karaniwang makikita sa mga larawan, mga disenyo sa papel, at iba pang mga representation na walang taas o lalim. Ang orthographic drawing ay nagbibigay ng detalyadong pagpapakita, nagpapahayag ng mga plano at konsepto, nagbibigay daan sa maayos na komunikasyon at nagbibigay ng kaligtasan at epektibong pagpapatupad ng mga proyekto at produkto. Pinapakita ng orthographic drawing ang isang bagay sa iba't ibang mga tanawin o view, tulad ng top view, front view, at side view. Ito ay mahalaga upang maunawaan ng mga profesional ang detalye ng isang disenyo o konstruksyon. Ang tamang pagkakaguhit ng mga orthographic drawing ay nagbibigay ng impormasyon sa tamang pagkakagawa ng isang proyekto. Ang larawan na nasa ibaba ay isang halimbawa ng orthographic drawing. Ito ay may top view green, front view blue, at side view yellow. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng orthographic drawing. Una, gumawa ng cross na linya gamit ang ruler. Siguraduhin na ito ay nasa gitna.
Pangalawa, gumawa ng hangganan ng drawing. Ito ang magsisilbing espasyo ng drawing mula sa cross na linya. Pangatlo, pag-aralan ang hugis at mga sukat ng object. Sukatin ito gamit ang angkop na kagamitang panukat. Pang-apat, magsimula sa front view, sukatin ang taas at lapad gamit ang ruler. Gamitin ang nakuhang sukat upang pagguhit ang front view. Ang taas ay 3 inches, habang ang lapad naman ay 1 inch. Sukatin ang haba ng side view gamit ang ruler. Gamitin ang nakuhang sukat upang iguhit ng side view. Ang haba ng side view ay 2 inches, habang ang taas ay pareho sa front view. Sukatin ang lapad at haba ng top view. Gamitin ito upang maiguhit ang top view. Ang lapad ay 1 inch at ang haba ay 2 inches. Burahin ang mga sobrang linya at pangalanan ang iba't ibang orthographic views. Orthographic drawing, mga layunin na isagawa ang pagguhit ng orthographic drawing. Mga kailangang materyales, lapis, pambura, ruler. Panuto, gumawa ng orthographic drawing gamit ang object na nasa ibaba. Gumamit ng ruler upang masukat ang front view, side view, front view ng hugis na nasa ibaba. Gamitin ang mga natutunang hakbang sa pagguhit ng orthographic drawing. Iguhit ang orthographic drawing sa loob ng kahon. Panoorin ang video para sa mas detalyadong paraan ng pagguhit ng orthographic drawing. Ang title ay Tagalog Orthographic Drawing Tutorial: How to Make Orthographic Drawing or Orthographic Projection, uploaded by Sir Dave. Ang isometric drawing ay nagbibigay ng malinaw na pagpapakita ng isang bagay o konsepto sa isang 3D na perspektibo. Ito ay mahalaga sa pag-unawa ng mga disenyo, plano at kung paano magbukhang ang isang bagay sa aktwal na espasyo. Dahil sa 3D perspective ng isometric drawing, ito ay nakakatulong sa mga tao upang ma-visualize ang isang konsepto o disenyo. Ito ay mahalaga sa pagpaplano ng mga gusali, produkto o anumang bagay na nangangailangan ng spatial awareness. Tulad ng orthographic drawing, ang isometric drawing ay isang mahusay na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga profesional tulad ng mga arkitekto, inhinyero at mga designer. Ito ay nagbibigay ng mas detalyadong pahayag kaysa sa flat na 2D drawing. Ang mga larawan ay halimbawa ng isometric drawing. Narito ang mga hakbang sa pagguhit ng isometric drawing. Gumuhit ng pahigang linya sa babang bahagi ng papel gamit ang T-square. Ito ay magsisilbing gabay sa pagguhit. Gumuhit ng patayong linya gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Gumuhit ng 30 degrees angle sa gawing kanan gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Ganito dapat ang kalabasan ng iyong gawa. Pag-aralan ang mga sukat ng mga views sa orthographic drawing.
Magsimula sa front view. Ang width ng front view ay 1 inch. Sumukat ng 1 inch gamit ang ruler. At gumawa naman ng patayong linya gamit ang triangle. Orthographic drawing. Ang height ng front view ay 3 inches. Sumukat ng 3 inches gamit ang ruler at iguhit gamit ang 3 square. Tapos na ang front view. Dumako tayo sa side view. Ang width ng side view ay 2 inches. Sumukat ng 2 inches gamit ang ruler at mula dito, gumawa ng tuwid na linya gamit ang triangle. Gamit ang triangle at T-square, pagdugtungin ang mga patayong linya. Para sa top view, gumuhit ng slanted na linya gamit ang triangle. Ibase ito sa sukat ng front view. Pagdugtungin ang mga linya gamit ang T-square upang mabuo na ang top view. Burahin ang mga sobrang linya. Kung ito ay iyong kukulayan, ganito ang magiging itsura. Mula sa orthographic drawing, nagawan natin ito ng isometric drawing. Panuto, panoorin ang video para sa mas detalyadong paraan ng pagguhit ng isometric drawing. Ang pamagat ay mga hakbang sa paggawa ng isometric drawing, paglalapat at pag-uugnay, isometric drawing, mga layunin na isasagawa ang pagguhit ng isometric drawing. Mga kailangang materyales, lapis, eraser, T-square, 30 by 60 triangle, at ruler. Gumawa ng isometric drawing gamit ang orthographic drawing na nasa ibaba. Gamitin ang mga natutunang hakbang sa pagguhit ng isometric drawing. Gamitin ang mga sukat na nakalagay sa bawat hugis. Iguhit ang isometric drawing sa loob ng kahon. Narito ang pamantayan o puntos, kawastuhan ng sagot, at ayos ng drawing. Para sa pabaong pagkatuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pagkakaiba ng orthographic drawing at isometric drawing? Ano-ano ang mga kasangkapan na ginamit mo sa pagguhit ng orthographic drawing? Ano-ano ang mga kasangkapan na ginamit mo sa pagguhit ng isometric drawing? Ano-ano ang hakbang na iyong isinagawa sa pagguhit ng orthographic drawing? Ano-ano ang hakbang na iyong isinagawa sa pagguhit ng isometric drawing? Para sa pagsusulit, tukuyin kung ang mga sumusunod ay orthographic drawing o isometric drawing. Isulat ang OD kung ito ay halimbawa ng orthographic drawing. Isulat naman ang ID kung ito ay halimbawa ng isometric drawing. Unang bilang. Pangalawang bilang. Pangatlo.
Pang-apat, pang-lima, narito ang mga tamang sagot. Unang bilang OD, pangalawa ID, pangatlo ID, pang-apat OD, at pang-lima ay ID. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay tamang hakbang sa paggawa ng orthographic at isometric drawing. Isulat naman ang mali kung ito ay nagsasaad ng maling hakbang. Una, ang orthographic drawing ay nilalagyan ng mga sukat. Pangalawa, kailangan gumamit ng dalawang triangle upang makagawa ng isometric drawing. Pangatlo, ang isometric drawing ay kailangang sulatan ng top view, front view, at side view. Pang-apat, ang unang hakbang sa paggawa ng orthographic drawing ay pagguhit ng cross na linya. Pang-lima, ang unang hakbang sa pagguhit ng isometric drawing at ang pagguhit ng pahigang linya sa ibabang bahagi ng papel gamit ang kompas. Narito ang mga tamang sagot. Una, tama. Pangalawa, tama. Pangatlo, mali. Pang-apat, tama. At pang-lima ay mali.